Amen? Yan pong kahalagahan po ng pagpapasalamat. Keeps our heart in right relationship to the giver of all good gifts. Na siya naman talaga nagbigay lahat sa atin. Sino pa tayo bibigyan ng mga bagay na yan? Amen? Kaya nga, human beings are prone to covetousness. Prone po tayo na maging sakit. Pagnanasa, hindi ba natin nare-realize that we could not even exist without the merciful blessings of God? Hindi tayo mag-i-exist kung wala po yung kahabagan at pagpapala ng Panginoon. Kaya kailangan mapaalalahanan po tayo, napakalaga po ang pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Oh, give thanks to the Lord. Amen. Kaya nga sa 1 Thessalonians 5 verse 8, diba? In everything, give thanks. Amen. Ang pagpapasalamat, kailangan natin magpasalamat, hindi lamang in pleasant situations, kundi sa mga circumstances na kung saan ayaw natin maranasan. Amen. Amen. Sa mga trials and suffering, pasalamat tayo. Amen. Sa kung saan meron tayong mga kasiyahan. Lahat po ng bagay, pasalamatan natin ang Panginoon. Bakit? He sustains us, inaalalahan tayo, no? And give us strength to endure it. Amen. Pag meron tayo mga trials, tayo magpa-under lang doon. Amen. Sige lang, magpailalim tayo ng trials. Dahil ikakalakas natin yan. Amen. Giving thanks to God keeps our heart in right relationship with God. Now, apat na bagay gusto kong magbigay sa inyo. And then nawa, maging isang papala po itong mensahe. Saan tayo pwedeng magpasalamat? Number one po, providence. Providence. Sa Deuteronomy chapter 2, verse 7. Deuteronomy. Mas maganda pa rin papawisan natin. Kasi pati hindi wala akong kinakabahan. Nakating pa naman si Puro. Deuteronomy. Pasensya na lang. Puro kasi para nakikita dito. Deuteronomy chapter 2, verse 7. Deuteronomy chapter 2, verse 7. The Bible says, "For the Lord thy God hath blessed thee in what? In all the works of thy hand. He knoweth thy walking through this great wilderness. These 40 years the Lord thy God hath been with thee. Thou wast lacking nothing." Tingnan niyo po ang verse, unang phrase po. Sabi po, "For the Lord thy God hath blessed thee in all the works of thy hand." Now, magpasalamat po tayo sa kanyang providence, no? Yung kanyang provision ng Panginoon. Amen? Tingnan natin, gawa ko ng story para matingnan natin yung salitang providence. Alam niyo po, isa pong matandang tao po ay palagi po siyang bumibisita po sa isang sirang tulay o pantalan. And then, sa lugar po ito ng Florida, kapon nandun na ako. Itong matandang ito ay palagi po siyang pumupunta doon sa pantalan. And then, bawat Biyernes ng gabi, pumupunta po siya doon sa pantalan o tulay na ito. Nagdadala siya ng isang bucket o balde at may dalang mga hipon. At doon po sa lugar ng pantalan ko ay pinapakain niya yung seagulls. Ano yung seagulls? Yung mga ibon doon. Alam mo siguro ni Puro. Seagull kasi siya. Yung seagulls na yun, pinapakain niya po yun doon kada Biyernes ng gabi po. Maraming tao kung bakit niya pinapakain po ang istorya ng matandang ito, yung mga seagulls na yun. Isa itong matanda na nag-retire bilang isang kapitan po ng isang aeroplano.
Noong panahon ng October 1942, papunta po siya sa Pilipinas dahil nagkakagiran. Habang papunta doon, ay mayroong minsan nagdala na para kay General MacArthur. Pero nung nasa area na sila doon, nasira po at nawala po sila sa pagbibiyak at bumagsak po ang kanilang aeroplano doon po sa dagat. At the same time po, ang mensahe na kung saan para kay General Douglas MacArthur hindi po napunta ang mensahe. At higit sa lahat, nandun lang sila sa dagat, nakasakay sa isang, alam mo na yung mga sundalo, kung kanya-kanya Panginoon, sakay lang sila doon, sa gitna ng dagat. At siyempre, ilang araw po sila nagtiis po doon, na minsan iniinom nila yung ihi. Talagang survive po, ang kailangan nyo doon. And then, nung maubos na yung kailang pagkain doon, talaga nag-struggle sila sa gutom, wala na silang lakas. Minsan itong si Kapitan, ay mayroong dumako na ibon sa kanyang ulo. Agad kanyang hinablot po yun. At doon nila inumpisaan pagkain. Araw-araw, pag lumalapit ang mga ibon na yun, yun talaga ang kanilang nakapag-sustain sa kanilang araw-araw na gutom. Kaya nga, bakit siya pagkatapos ng retirement, pinuntahan niya yung pantala niyo? Nagdadala siya ng isang timpa doon para pakainin yung mga ibon doon. Kasi ang laki ng utang na loob niya sa mga ibon niya. Kaya nagpapasalamat siya sa pamamagitan ng pakainin niyo kada Biyernes ng gabi. Anong gusto kong paabot sa atin? How much more na tayo ay nagkaroon po ng mga blessings sa Panginoon na hindi natin pasalamatan ng ating Panginoon. Amen? Tingnan niyo kung paano tayo magpasalamat sa Panginoon. Itong matanda nito eh. Amen? Napakasimple. Kung ang taong yan ay willing na i-commit ang natitira niyang buhay ng mga taong upang pakainin ng mga ibon na yan, gaano pa kaya na tayo upang pasalamatan ng Diyos para sa kanyang provision patungkol sa mga buhay natin? Amen. Amen. Ang Panginoon sa provision niya has taken care of us. Iningatan tayo, nakakasurvive tayo. He provided you with the best for the past years. Amen. Napakalaga yun. Prinubay niya lahat ang needs natin. Sa amin nito, nag-struggle talaga kami sa church, financially. Kaya wala akong mensahe kundi tithes. Give. Kaya sabi nito, dahan-dahan ka naman sa tithes. Hindi niyo ba lang ang giving? Yan po ang kaparaanan ng Panginoon na ma-fund ang church. Yan po ang kaparaan ng Diyos to fund His ministry. Amen? Oo. Nirespeto namin yung inyong pera dahil yan, trabahoan nyo yan. Wala kaming karapatan na kunin ang pera ninyo. Ang Diyos lamang. Kaya ang akin, bilang isang pastor, maging partnership kayo sa ministry. Amen? Naalala niyo ba yung pintong nagkita-kita yung mga pera? 70 pesos, sa 50 pesos, diba? Ano dito na yun? Yung 100 pesos at saka 100 pesos at saka 1,000. Ang tagal na lang hindi nagkakita-kita. Sabi ng isang 1K, kumusta ka na? 50 pesos. Kumusta na kayo? 50, 50, 20, 100, 500. Kumusta? Tagal-tagal natin din nagkikita-kita. Ano ba mga life natin? Saan ba kayo napupunta? Diba? Yabang may 1K, mangumusta. Ikaw may
pupunta? Saan ka ba gumagala? Saan ba aabot ng 500? Pwede na SM. Sa SM lang ako. Ito, kung anong aabutin ng ano. Pwede na rin sa Jollibee. Pwede na kabili ng Jollibee. Pwede na rin. Yung damit. Diyan na ako, malapit na ako dyan. Diyan na ako sa mga SM, o kaya Maratilyo, o kaya okay, pwede na eh. Sabi ng 1K, ikaw, 100, saan ka na pupunta? Ako? Diyan lang sa kami. Sa kalsada. Yung mga nights, yung mga pagkain. Minsan, di ba? Nakakapasay, papuntang sa 15 pesos. Diyan lang, malapit lang. Kasimple lang sila. Sabi ng 1K, ikaw 50. Sa bahay, saan na? Napupunta. Wala. Diyan lang din. Minsan na sa bahay, bibili lang ng panty sa albabe. Ikaw 20. Saan ba pupuntang 20? Hindi na, wala nang inaabot na 20 na ano, pinapag. Alam mo, nagbuelo sila. Ikaw 1K. Saan ka gumagala? Diba? Sabi ng wag ko. Hotel, pwede na. Diba? Saan ba? Tagaytay hotel, pwede na. Alam nyo, sabi ng 50, 100, 20, 500. Sa totoo lang kaming lahat. Na 20, 50, 100, 500, saan kami napupunta talaga? Sa church. Yun ang aming tambayan sa church. Pag tayo sa offering, 20, 50, 100, bibihira na yun, 500, sabi ng 50, ikaw 1K. Minsan pumunta ka naman ng church. Hindi nakikita madalas ang 1K dito. Pasyal naman kayo sa church. 1K. Amen? Ayaw mag-iinit. Wala pa sa nilay, titingitan nyo. Minsan yung 1K. Meron ng wariwa, kababayan ko na pianista ni Pastor Salvo. Nagatansya siya, nakabili ng bahay. Ang church sa amin, hinanap kami. Kilala niya ako nung bata pa siya. Teacher siya sa Pasay High School, public school. Binansagan namin siyang kamuti. Saan ko ayaw director, turo sa amin ng music. Sabi niya yung mga boses niyo, mga kamuti. Hindi niyo binibigay yung the best niyo. Sabi niya, pag kumanta kayo, huwag na magbibitsugin. Talagang practice. Oh. Pag nagbigay kayo, dapat bigay ko sa Panginoon. Kahit sabi niya, hindi yung mga. Sabi ko, hindi ko. Diba? Kaya naman sa pag nagbigay kayo, kamutin. Gusto bang tawagin kamutin? Provision ng Panginoon, hindi tayo pinabayaan. Amen. Na dapat tayo magpasalamat sa kanyang binigay na provision sa atin. Amen. Ito lang ang paraan kung bakit kailangan natin magbigay ng papasalamat sa Panginoon. Pangalawa, ibigay ko lang. Amen. Saan tayo pwedeng magpasalamat? Yung dahilan kung bakit tayo magpasalamat. Nandito po, productivity. Productivity. Sa Deuteronomy chapter 2, verse 7, the Bible says, "For the Lord thy God hath blessed thee in all the works of what? Of thy hand." Alam niyo po, ang pagiging isang produktibo ay napakaganda po. Productivity. Thank God for making the work of your hands productive. Amen? Minsan nagkaroon kami, ang topic ko ay puro love, marriage, and worship. Brother Brad, di ba? Kaya nag-topic ako, puro marriage. Sunday school ko, love, worship, and marriage. Kaya sabi ko sa mga people, kayo, mga people, pag maaga kayong lumandi,
Nagmamadali kayo. Amen? Hindi iniisip ng panahon ngayon, dapat kayo ay maging practical. Mahirap ng buhay ngayon. Amen? Hindi ko alam kung meron kanya-kanya na kayo mga kaibigan at kakaibigan. Sabi ko, huwag kayong maagang lumandi. Mag-consent kayo, magkaroon kayo ng gawain dito sa church. Maging spiritual, lumugong-ulo kayo. Amen? At dapat isipin ninyo na ikaw ay lumago sa Panginoon. At kahit nga na isang Kristiyano ay matured, hindi natin alam na yung buhay ang papangasawa ko. Amen? Sabi ko, lumago muna. Karoon ka dito ng ministry sa church. Pagtapos ka muna ng pag-aaral. Alam niyo po, sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. Deuteronomy chapter 8, verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Kaya nga minsan, yung produktibo natin, nagiging progresibo pa sa iyong buhay, ay tinulungan ka ng Panginoon yan. God has blessed us with good works sa mga buhay natin, sa ating mga business, sa ating mga job, sa ating mga work, sa ating family, sa mga yung people na nag-aaral. Amen? Kahit pa man sa ministry o ano pa man, na kung saan naging produktibo tayo sa ating buhay. Pasalamatan natin ang Panginoon. Amen. Masasabi ko na minsan dumaan tayo doon o kaya naranasan natin na may stress, mapagod, nahirapan sa pagtatrabaho ng mga taga, nag-overtime sa oras, o gabi ba natutulog na, ang araw natutulog ba yung gabi? Kuya? Pero nandun pa rin ang Panginoon sa atin. Pasalamatan ng Diyos na kung saan He has enabled us to be productive at pinagbalak tayo sa ating mga trabaho at ginagawa. Naging produktibo din ang ministry natin. Amen? Napakalaga po. Hindi nyo ba alam na work is a gift from God? Ang trabaho, mga trabaho natin ay regalo po yan ng Panginoon. Bakit may trabaho? Kailangan natin ng trabaho to sustain our family. Hindi lang yung family, to sustain also na mag-focus tayo na stewardship, na maging faithful sa gawin, maging isang partnership sa gawin ng ministry. Kadalasan, the way God provides for us is by giving your ability and opportunities to work and earn an income to buy what you need. Yun naman talaga din ang dahilan. But isipin din natin na makatuwag ka sa gawain ng Panginoon. No matter what kind of work you do, your work is sacred. When you work faithfully to thank God for His faithfulness sa atin. Naging matapat sa atin ang Panginoon sa ating pong mga trabaho. Kaya minsan, pag ang may trabaho na wala yung Sunday, kasama ang trabaho sa Sunday, sa akin ay given ko yun. Naiintindihan ko yung mga member na kung saan kasama ang trabaho sa Sunday. Naiintindihan ko yun. Pero, pakatandaan mo na hindi naiintindihan ng Diyos. Sunday. Sa Kanya pa rin, pero kami mga pastor, naiintindihan namin. Amen? Kailangan natin pasalamatan yung ating buhay na kung saan binigyan tayo ng kagalingan, ability ng ating mga kamay sa trabaho. Halos sa atin, yung mga yung people, nagtapos ng pag-aaral, nakatrabaho. Amen? Ilan sa atin na promote sa trabaho. Yung isang yung people namin, si Harold, talagang isa rin ang pioneering namin noon. Faithful talaga siya eh. Sinasama ko sa yan ang aming pianista eh. Dalawa sila, ni Dina sa Kasiharong ay pinapag-aral ko dito sa Ipasuruja. 1 hour yung kananak na nasa Amerika na ngayon. Mag-aral ng piano. 300 per hour. Kada Lunes. Hinahatid ko si Dina. Si Harold naman galing na, pupunta ka ng Pastor Jao. 300 kada oras. Inaantay ko siya na doon. Pero hindi ko na nakayanan. Sabi ko, Sir, libre mo na lang. Papunta na yung anak ko sa Amerika.
Naputol yung si Harold po, nag-aral ng criminology, ayaw na mag-pulis. Anong gusto mo? Ayaw mag-pulis pa po. Sabi, humingi ako ng advice sa aking kilalang ka-church na isang major police sa Tagaytay. Ano yung mga advice mo? Ikaw naman ay pulis na eh. Ayaw mag-pulis ko eh. Ang option doon ay maging abogado na lang. Hindi siya nag-abogado dahil kailangan talaga ng pera. Kaya ka nang ginawa, nag-Philippine Navy siya. Ando, graduate na siya. Siya. 2 months ngayon, i-commission siya. Hindi ko alam kung saan. Siya din naging matapat sa Panginoon. Kaya nga nataliman siya eh. Nag-watcher siya eh. Hindi ako nag-aano sa kanya, mag-text, pero yun naman talaga ang ating sinasabi. Yan eh. Noong December, umuwi. Nagbigay sa amin, sabi ni Boss, salamat Brad, sa binigay mo sa amin. Sabi ko, Brad, laki-laki mo pa. Amen? Dapat ang mga people meron, tinatarget po. Amen? Ng kanilang buhay magamit din sa Panginoon habang sila nagiging produktibo sa kanilang paglaki. Ilan sa atin nagsisimula pa lamang ng business. Pasalamatan ng Panginoon na kung ano meron ng business. Amen? Amen. Huwag naman yung marriage. Totoo. Ang Panginoon, pinagpala tayo sa ating mga ginagawa sa ating buhay. Thank the Lord for the blessings He bestowed in our life. He provided, di ba? Kaya napakalaga natin, i-acknowledge natin ang Panginoon na siya po ang pinagpupunan natin ng ating pong kalakasan, yung talentado natin, amen? Yung ating mga pagkakataon. Alagaan mo yan kung anong meron kang ginagawa ngayon. Na minsan mailipat natin ang ating tingin, yung ating focus sa mga personal na kabisihan natin to recognize yung ating trabaho ay regalo lang yan at isa itong stewardship sa atin na pinagkakimo na trabaho yan. Alam niyo po, ang maganda po pag ikaw may trabaho at nagbibigay ng kaysa na offering, pinuprotektahan ka ng Panginoon pag matapat ka nagbibigay sa Kanya. Ang protection ano? Upang ma-promote ka, upang hindi ka matanggal sa trabaho. Amen. Yan po ang kailangan natin na maging matapat sa pagbibigay. Nagbibigay nga tayo, pero hindi naman tama minsan. Ikaw, sa pagiging produktibo sa buhay, napapasalamatan mo ba ang Panginoon? Amen. Pangatlo. Diyan ba kayo? Pangatlo po, una-una ay providence, pangalawa ay productivity, pangatlo po ay patience. Patience. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Deuteronomy chapter 8 verse 2. The Bible says, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God lead thee in these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep His commandments or not. Mula sa Egypto, ang mga Israelites, papunta ng Canaan, inabot sila ng 40 sa wilderness, pinakain sila doon ng manna. Hindi nyo ba alam, yung 40 years na yan, papunta ng Canaan, yung haba ng pasensya ng Panginoon, na minsan sinabi ng Panginoon kay Moses, hayaan mo ko Moses, na patayin ko ng Israel at gumawa ko ng mga tao sa batong iyon. Yung pasensya ng Panginoon na haba sa kanilang disobedience, sa kanilang pagkariklamado na kanilang nararanasan habang sila papunta ng promised land. Hindi nyo ba alam na tayo minsan ang haba ng pasensya ng Panginoon sa'yo, sa akin, sa ating lahat? Hindi ka ba nagpapasalamat? Amen? Sa Psalm 103 verse 8, isa lamang po ito na verse, marami yan. Sa Psalm 103 verse 8, Psalm
Chapter 103. Diyan pa kayo? Psalm 103 verse 8, the Bible says, the Lord is merciful and gracious. Ano ba? Is slow to anger and plenteous in mercy. Amen. Amen. Patience. Mayroon isang binata, pumunta sa kapatiran ng isang matanda, humingi ng prayer. Ang kanyang hiling sa matanda na mature na Christian, ang kanyang hiling ay tulungan siya to be more patient. Sige, sabi ng matanda, mag-pray tayo. Habang sila'y nakayo, ang matanda nag-pray, Oh Lord, bigyan mo itong binata ng mga kabigatan at problema, mga suffering and trials. Sabi mo, ito nga hinto. Sabi ko, ipag-pray mo ko na maging mahaba ang pasensya ko. Sabi ng matanda, hindi mo ba alam, yung mga trials at problema, isa po yan na madidevelop ang patience mo. Amen. Tanungin kita. Patungkol sa patience, mainitin ka ba? Tagal naman. Amen. Mainisin ka ba pag nag-aantay ka? Amen. Minsan, magagalitin ka ba dahil ang paghihintay ay minsan Nalagyan naman ng tagal niya! Diba? Meron ka bang attitude? Pagkatandaan natin, hindi tayo pinganak na may dala-dala ng patience. Ang ating nature ay impatience tayo. Amen? Hindi tayo na ipanganak na mayroong dala-dalang patience. How long? Hindi nyo, no? Gaano katagal na ang Panginoon haba ng kanyang pasensya sa mga Israel in spite of their mistakes. 40 years, and then He still was patient to them in the promised land. Amen. We are not born patience. And understand patience is the fruit also of the Holy Spirit. Diba? The fruit of the Holy Spirit, love, joy, and peace and patience, temperance. Pagdating sa patience, ang ating Diyos is the ultimate one. Haba ng kanyang pasensya. Bakit inilagay tayo sa church? Bakit inilagay ako maging pastor? Hindi ko naman inisip na maging pastor eh. Paano siya nananatili sa akin, nananatili sa iyo, nananatili sa akin bawat isa, na willing pa siya na trumabaho, gamitin ka sa kanyang gawain na lahat ng ating mga pagkakamali at sa kasalanan at hindi pagiging matapat, stand patient pa sa sayo. Amen? Sobra natin napaka-disobey sa Panginoon. Yung kanyang kahabagan hindi na susunod. Baka nagpapasalamat yung kanyang haba ng pasensya. Still, meron pa rin plano para sa iyo na gamitin ka sa kanyang umasan. Oo, how patient is He for you and me? Sobrang haba ng pasensya. Hindi niyo ba alam? Pag nawala ang pasensya ng Panginoon, di ba may verse? The Lord is not always strive, di ba? Hindi palagi magbibilit sa atin. Ano ba? Sa ating mga ginagawang kabalbalan sa buhay, dapat patay na tayo yan. Nasa langit ka na dapat sa ating pong mga ginagawa na hindi matapat sa Panginoon. Dapat patay na tayo. Pero still, ang Panginoon, nandiyan pang biyaya sa atin. Amen. Madami sa atin, hindi naging matapat sa pagsisimba. Ito ang ugali ng Pilipino, late pa. Amen? Late pa. Nagkaroon niya kami dito ng World Mission kina Pastor Joe. Pastor Ibintan, ang topic niya. Tayo mga pastor, sabi niya, ang ating mga member, tinitirada lang natin sa pulpito. Kinasunod na Sunday, late na naman. Tirada na naman tayo sa pulpito. Late! Sabi, di ba tayo nagagasgas na sa mga ugali natin? Ba't ba naman tayo sistema? Kaya ang Pilipino ito ugali natin.
Amen? Marami sa atin hindi madalas magsimba. Amen? Hindi nagiging sakatuwang sa gawain, sa ministry. Minsan hindi nakakapag-touch, nagagalit, madaming panahon na gumagawa sa kasalanan. Subalit ang Diyos has been patient and been unforgiving. Mapagpatawad pa rin siya. Mahirap magantay. Kasi nga yung patience masusubukan tayo. Yung galit mo minsan yung bang kumukulo na yun. Opo, God is patient. Naandyan siya lahat ng mga panahon, waiting patiently. Amen. Sa atin, pasalamat tayo yung kanya pong haba ng pasensya. Diba? Panginoon, kung hindi ka paligtas, sabi ng Peter ko yun, God is not slack concerning His promise, but is long suffering. Siya po ay mahaba ang pasensya. Bakit ka pa hindi kinukuha ng Panginoon? Binibigyan pa tayo ng pagkakataon din na i-commit natin ang ating mga sarili personal sa Panginoon na maging matapat. Kung hindi ka paligtas, haba ka ng pasensya ng Panginoon upang makakilala ka pa sa Panginoon, tanggapin ang Panginoon sa buhay mo at maligtas at hindi mapunta sa impyerno. Amen? Mahirap ang mapunta sa impyerno. Ako po yan. Siguro pag nag-release na ako, ang mga kaluluwa doon, mga ibang sinisigaw yung mga dyan. Minsan nga sa summer, may nag-bilis ako, technology ngayon, maganda ng technology. Sa impyerno, may alam ko na yun. Impyerno. Kaya itong pagkakataon, binibigyan tayo palagi ng pagkakataon ng Panginoon na kung saan makakilala ka pa ng kaligtasan kay Kristo. Amen? Masumpungan ng kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Di ba natin napapansin yun? Tayo mga mananampalataya, di ba nare-realize ang Panginoon na sobrang panghaba ng pasensya ng Diyos? Yung mga meron kaming differ na eh. Brad, magsimba ka? Oo, pupunta ako. Sabi namin ito, pero nakahalang kami. Puro pa nga. Brad, nagtiwala ang amin doon sa kanya ako. Pag nalang ako, pero ito. Pero yung oo mo. Katawanan mo lang kami. Nagkasakit mo. Doon na nagkakaroon ng malay sa ospital minsan. Amen? Isa rin yan, dapat namin pasalamatan yung haba ng pasensya ng Panginoon sa atin. Panghuli, ayaw mag-ibig. Panghuli, dapat namin pasalamatan yung reason to thank God, yung kanyang presensya. Presence. Exodus chapter 13, verse 21. Exodus chapter 13. Exodus 1:3, verse 21. Sa verse 21. Exodus 13, verse 21. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light to go by day and night. Chapter 31, Exodus 31, verse 8. What tayo mga chapter? Exodus 31, verse 8. Exodus 31, verse 8. So verse 8, and the table and his furniture and the pure candlestick with all his furniture and the altar in it. Alam niyo po, pag sinabi kong presensya ng Panginoon, hindi tayo iniwan po yan. Amen. Pasalamat tayo sa presensya ng Panginoon. Magaling po kayo. Kaibigan mo, iiwan ka niyan. Amen. Ang ating mga mahal sa buhay, iiwanan tayo.
Mga membro sa church, iiwanan tayo sa area niya. Amen? Minsan nga, ang ating mga asawa, iiwanan tayo niya. Mga anak natin, kami nga ni Luz, dalawang kami babae, mga anak. Sabi ko, magpapasko ng aking mga anak. Nagbabago ako ng doktrina. Amen. Sabi ko kay Dina, ay Kai, si Kai, sabi ko, Kai, pagsundalo ka na kaya? Papa naman, agad ko na akong papatayin. Papatay mo na agad ako eh. See? Napasalamat ako na minsan biniyahan sila ng medyo may abilidad, may talent sila sa school. Hindi ko tinataas. Si Dina, ano siya eh, top siya sa kanyang klase, top 1. Ako ay patapog doon. Amen? Salamat ako. Minsan sila ay nabiyaan ng gano'n. Amen? Si Dina, minsan, sabi ko mag-aral pa ng music. Hindi ko meron talaga, kung meron pang pera, gusto ko kapag-aralin si Dina ng conservative music. Amen? Matulog, conservative music, ang dami nakikilala ko ng mga nag-graduate. Kung sabi ko, wag ka lang dyan. Sa natutunan mo music na yan, mag-aaral ka pa. Amen? Pasalamat tayo sa Diyos na ang kanyang presensya, hindi tayo iniiwan. Amen? Kaminsan, alam niyo po, tumakbuman tayo sa Panginoon na kung saan may pinapagawa sa iyo sa gawain ng Panginoon. Pero hindi ka makakatakbo at makakapagtago sa presensya ng Diyos. Amen? God is present everywhere at all times. Kaya nga, kung sino man may tinawag, tinulak, tinukso sa gawain, huwag na mag-hesitate to be called ka ni ministry. Amen? Ang Panginoon siya tumatawag pa siya ng mga tao, mga Kristyano, na magamit sa kanyang ubasan. At kailangan namin ng katuwan sa church ng mga pastor din. Amen? Amen. Pwede kang tumakbo na kung saan tinawag ka, pero ang presensya ng Panginoon, hindi ka makatakbo. Amen. Kahit na tayo magkasala at nais tumakbo sa ating pagkakasala at magtago, still ang Panginoon, hindi ka na-escape. Kaya ang tanong, if God is always with us, why do we sometimes feel alone or far from God? Sa ating mga problema, minsan iniisip natin, iniiwan ako ng Diyos. Ramdam mo lang yun dahil ang Panginoon na andyan po ang kanyang palaging present. I will live in the present day. Amen? I am with you always even to the end of the world. Sabi ko. Kaya huwag tayo malungkot kung minsan ramdam mo na nandiyan ka sa kalungkutan dahil ang Panginoon hindi tayo iiwan. Kaya minsan ang gawain namin sa naik, ini-enjoy namin yung loss. Ini-enjoy namin at the same time, ini-enjoy namin. Mahirap na kung puro enjoy is enjoy naman natin ang gawain tayo. Totoo lang, minsan kami mga pastor, hindi mo napapansin. Pilit na umakat kami sa pulpito dito. Bigat ng gawain sa ministry. Pilit na umakat kami sa pulpito rito. Nag-aaral ng mensahe. Hindi nyo alam na minsan pilit kami nag-i-encourage sa inyo na magpatuloy kayo. Pero hindi nyo alam kami ay discouraged. Na kahit kami discouraged, pilit na ini-encourage namin kayo, go on serving the Lord. Amen. E minsan pag kami pupunta ng pulpito, inaaway pa kami ng misis namin. At pilit kami nagpipress para palakasin ang ating spiritual. Tama. Amen. Kaya minsan, isama ninyo kami sa panalangin. Amen. Yan ang kagandahan ng presensya ng Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon. The Bible begins and ends with God who desire to dwell with us, His
people. Kaya ang Panginoon nandito sa atin, nananahanay. Hindi tayo iiwan ng kanyang presensya. Dahil ang Banal na Espiritu na nandito sa atin. Yan ang kagandahan po. Exodus chapter 33 verse 14. Exodus chapter 33 verse 14. The Bible. And he said, kan Moses, sabi ng Panginoon, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Di ba maganda yun? Na ang presensya ng Panginoon siya nasa atin. Pasalamatan natin ng Panginoon yung kanyang presensya. Amen. Ito lang ako ay tinanin ako malakas. Naganaabot rin ako sa aking katawan. Minsan yung mga naisip natin pag nagkakaedad na, di ba na sensin pala lang malakas pero sa katawan hindi. Minsan 3 araw akong hindi nakabangon. Pag bumabangon ako, umiikot yung aking paligid. Palagi 3 araw. Nung November yun, pag-uwi ko, gaya ko yung sama. Doon, matake, hindi wala. Ito ang sakit ko. Alam mo itong araw niya ko ng bago. Sabi ni Kay, bakit may lagnat? Sabi ko, hindi ko alam. Si Kay naaalala din sa akin eh. Babago. Minsan naglalambing na nga ako kay Luz eh. Sabi ko, mawala na yata ako ah. Gano'n lang mag-quiz dyan. Tapos, 3 araw, minsan umuki ako. Umuki ako talaga as in. Pero naranasan ko pa rin yung aking karamdaman. Yan yun. Lingid sa kalaman yun eh, epilepsy ako. Sabi ng isang member na, sampung nga paso. Sabi ko nga din, 10, 20. Pero conscious ako pag umaatake ang epilepsy sa akin. Merong mga epilepsy na kung saan bubulaga na babagsak sila eh. Doon nandun kami sa Isabela, sa hospital, Austin Hospital, nung kapapanganak kay Dina. Meron doon sa bata talagang nakita ko na bumulagta siya eh. Sa SM, Dasma, isang babae. Minsan, nung bumagsak ay malapit kami, yung isang lalaki doon na si Puro sa kanya bumagsak ng babae, naninigas ito. Tapos, pilit nang itinutuwid. Sabi ko, Brad, huwag mong ituwid yan. Hayaan mo lang siya manginig ng manginig. Higa ko, kuha ka ng ulan na sa kanyang igawa ka natin ang ulo. Tapos masahin ko yung kanyang talampakan. Tapos dumudugo na dito. Pag dumudugo na rito, nakakagat yung dila at sa kalapi. At ayun yung bumubula. Hayaan mo lang sa manginig, huwag mong ipilit na ituwid yan. Kasi yun ang kanyang, yun ang amin. Still, biyaya ng Panginoon, gagamit pa rin tayo. Oo. Si Dina nga, nung makita niya ako, hindi unang makita niya ako na gano'n. Yung si Ryan, hindi makapaniwala, anong nangyari kay Papa? Sa Rebecca nga, gusto nang galing na ako sa ospital. Sabi mo niya kung dahil, pagkatapos, masakit lang ang mga palakang ko niya. Yung mga muscle ko niya. Para ako build-bukod ka ng pasyon mo. See? Sa inyong kalakasan, yung paggamit tayo sa Panginoon. Pribilihiyo lang na tayo magagamit sa kanyang mabasa. Pasalamat tayo na kung saan ng kanyang provision na binibigyan pa tayo. Amen? Siya po ang nagbibigay ng lahat ng ating mga needs. Naging produktibo ka sa kanyang gawain. Sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho. Amen? At ang kanyang pasensya na haba sa iyo. At ang presensya ng Panginoon hindi nawawala sa atin. Yan talagang dahilan kung bakit kailangan natin pasalamat sa Panginoon. Amen? Last year, ang aming church po ay biglang mga yung people nag-shoom. Nagkawalaan. Parang gusto ko mag-pasin out ulit sa inyo dito. Pag-mission ulit. Sabi ko, maganda kasi ang mission. Sabi ko,
balik tayo dito sa mission. Kasi nag-uumpisa kami, parang nag-uumpisa kami sa unang gawain. Nagkawala, pati mga member ng mga adults. So, ano nangyari sa atin? Pero man itong nangyari sa mga member sa atin na hindi natin alam. Pero tayo, ang hirap ma-recover. Isa iniiwanan ka sa ere. Yung mga people, ginamitan na namin, binigyan ng sapatos, di ba? Pinapakain, di ba? Binibigyan ng pera, allowance, and then, ano naman tagal ang ministry? Hindi ko naman hawak ang mga member. Kaya mahirap mag-maintain ng mga member. Mahirap. Pero sabi ni Camilos, sige lang, tuloy lang tayo. 7 years, di ba, natiis natin. Pero isang pastor, 30 years, discouraged na siya. Sabi ng pastor, isang pastor kaibigan, patingin niya ng asawa mo, yung picture mo. Sabi, for 30 years, mag-quit ka. Natiis mo nga ang asawa mo for 30 years. Tama. Tumulong nga sa'yo yung misis mo, for 30 years, mag-quit ka sa ministry. Natiis mo yung misis mo. Amen? Alam niyo po sa pagtatapos, gusto ko lang masabi sa inyo, mahirap nag-uumpisa sa gawain. Sa mga people, na kung saan sila ay nakakilala pa lang sa Panginoon, mahirap mag-umpisa. At sa ministry, mahirap mag-umpisa. Pangalawa, mahirap magpatuloy. Napakahirap magpatuloy dahil na ando po ang struggle sa atin po. Kaya doon papatunayan, kung ikaw totoong Kristiyano, nagpapatuloy yan. Kaya sabi ni Prophet, continue thou in the things which thou hast learned. Pangatlo, napakahirap mag-quit. Yan ang mahirap na kung saan aayaw ka. Madali pong umayaw. Napakadali po, pero mahirap pag nawala ka sa pamilya. Hindi ko alam. Kaya kailangan natin magpatuloy na. Pasalamatan po ang Panginoon. Amen. Dahil na tumayo. Amen. Tayo po ituloy. Tawagin ko na para sa invitation. Lahat po tayo, lumuko po tayo at sumapit po tayo sa Panginoon. Mungkot namin sa langit. Muli po kami nagpapasalamat sa mga salita ninyong katotohanan. Kami po ay na-encourage, kami po ay na-rebuke.